only in the Philippines mga kababayan na yung Vice Presidente na bumisita lamang ay hindi na umuwi at nanatili na lamang po dyan sa Kamara at ginawang parang kondo yung opisina ng kanyang kapatid na congressman mga kababayan. Ganyan po katindi ang ating Vice Presidente. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Jiggy, 2 beses na bumisita si Vice President Sara Duterte sa House Detention Facility kung saan naroon ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Hindi naman nagustuhan ng mga kongresista ang naging aksyon ng bise na dumating dito kagabi at nag-overnight pa. Mag-aalas 8 kagabi nang dumating si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Binisita niya ang kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez. Pero dahil 8 a.m. hanggang 5 p.m. lang ang visiting hours, sa visitor center sila nagkita. Nakakulong si Lopez sa Kamara matapos makontempt dahil sa undue interference o pakikialam sa mga kongresista. Kaugnay ito sa investigasyon sa confidential funds ng DepEd. Inabot ng hanggang alas 10 ng gabi ang pagbisita ni VP Sara sa kanyang staff. Ayon sa mga opisyal ng Kamara, nauwi ito sa overnight stay sa opisina ng kanyang kapatid na si Davao Congressman Paulo Duterte. May oras ding nawala ng aircon at kuryente ang bise dahil nagpapatay ng ilaw ang Kamara sa hating gabi. 8 o'clock, the Vice President security team remained locked inside the room 304. At 10:53, we noticed the Vice President together with entourage left the room of the Honorable Pulong Duterte. Alam niyo mga kababayan, kanina kasi nagkaroon ng press con etong si Sara. Ito yon. Wait lang, mamaya yung EDSA rally nilang yan. Ito yon mga kababayan. Yan. Nagkaroon kasi siya kanina ng press con. At dito sa press con na ito mga kababayan, talagang pinalalabas nila na aping-api sila na okay lang daw patayan ng ilaw kasi may mga baon naman daw etong si Sara Duterte. Mga kababayan, sa madalit salita, wala daw problema sa kanya. Parang pinapalabas na dito mga kababayan na talagang kahit ano ang gawin sa kanya, hindi siya susuko hanggang sa mailabas yung kanyang kaibigan. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, walang kasalanan ng Kamara dyan eh. Dahil unang-una, eto nga si Sara dumalaw at yung kanyang pagdalaw, saglip na umuwi na siya sa takdang oras mga kababayan, hindi siya umuwi at nanatili pa siya at pinalipas niya pa hanggang umaga yung kanyang pananatili dyan sa opisina ng kanyang kapatid. Eto naman Kamara mga kababayan, pagdating ng hating gabi, syempre yun yung rules nila, pinapatay niya ang ilaw nitong Sergeant of Arms para nga naman mga kababayan, maiwasan yung aksidente at para makatipid na rin sa kuryente. Pero mukhang minamasama ata yan ng mga taga-suporta nitong si Sara Duterte na parang pinapalabas nila sa publiko na aping-ape etong kanilang Vice Presidente. Ano po, ipagpatuloy pa natin. And we followed her all the way to the detention facility. Bago nito, sumulat si VP Sara sa Committee on Good Government and Public Accountability na payagan siyang samahan si Lopez sa Kamara dahil na rin sa iba pang issue ng staff sa seguridad at kalusugan. Pero hindi siya pinayagan ng komite dahil hindi naman siya detainee. Tama! Hindi rin pinagbigyan pati ang hiwalay na liham ni Pulong na ilipat sana sa kanyang tanggapan si Lopez alang-alang sa humanitarian consideration. Ang tanging request na pinayagan nila ay ang mabisita ni VP ang kanyang Chief of Staff kahit dumating siya ng alas 8 kagabi, lagpas sa visiting hours. So, sana naman po yung respeto po at yung leniency na binibigay po natin sa ating Vice President, suklian din naman po niya ng respeto. Unang-una po, si ating Vice President, high profile po yan na personality. Hindi naman po yung ordinaryong mamamayan. Kasi sa ginagawa niyang to mga kababayan, inuubos niya ang pasensya at sinusubok niya ang pasensya ng liderato ng Kamara. Yan yung ginagawa ni Sara Duterte. Kumbaga, mananatili siya dun sa opisina at akala niya mapapasuko niya yung mga kongresista mga kababayan dyan sa Kamara. Kasi kung titingnan po natin base sa interview niya kanina dito sa kanyang press con live, talagang sinasabi niya na hindi talaga siya aalis dyan hanggat nakadetain yung kanyang kasamahan mga kababayan, yung kanyang empleyado. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Pag may nangyari po dyan, sagutin din po nila yan. Sana po sumunod lamang po nang sa ganun ay hindi na magkaroon ng ganitong klaseng issue. Tama! Respect begets respect.
Hindi rin daw magandang halimbawa ang tila special treatment na ito sa bise para sa mga ibang nakadetain. Pwede naman daw bumalik-balik na lang ang bise sa Kamara. Hinigpitan palalo ang seguridad dito sa Batasang Pambansa dahil sa presensya ni Vice President Sara Duterte na ikalawang pinakamataas na lider ng bansa. Sa North Gate lang ng Kamara, 2 truck ng mga pulis at isang team ng SWAT ang dumating. Oh, ngayon mga kababayan, yung mga nagrereklamo dyan na bakit kulang tayo ng PNP, bakit kulang tayo ng mga kapulisan, alam nyo ba kung bakit? Dahil doon sa mga politikong katulad ni Sara Duterte na masyadong umaabuso. Bakit mga kababayan? Kasi alam nyo ba, etong mga, wait lang, iano natin ng konti ha. Yan. Taas na lider ng bansa. Sa North Gate lang ng Kamara, 2 truck. Yan. Etong mga PNP nating ito, etong mga law enforcer natin ito, dapat nasa field yan mga kababayan. Pero dahil nga sa pagiging pasaway nitong si Sara Duterte, mga kababayan, at pagmamatigas po niya, yung atensyon ng ating mga law enforcer napapapunta po sa kanya. Tulad nito mga kababayan, yung ating mga law enforcer, ang dami dito ngayon sa may Kamara kasi nga binabantayan nila ang seguridad nitong si Sara Duterte. Tapos yung mga DD-shit dyan, magrereklamo kayo? Kulang tayo ng mga law enforcer? Dapat pinagsasabihan ninyo si Sara Duterte na dapat maging kabahagi siya ng solusyon at wag siyang maging kabahagi, mga kababayan, ng pagkakawatak-watak at problema ng bansa. Kasi sa ginagawa niyang ito, mga kababayan, saglip na itong mga law enforcer natin nasa field at tinututukan yung kriminalidad sa underground, mga kababayan, naandi dito, nagbabantay kay Sara Duterte. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Truck ng mga pulis at isang team ng SWAT ang dumating. Naka-lockdown din sa mga bisita ang South Wing. Pero sa eksklusibong panayam ng News 5, pinalaga nito ng kapatid ng bise. Sir, yung Kung mamatay yung Vice President dyan sa opisina ko, di wala tayong magawa. Hindi umuwi silang lahat. Pauwiin nila lahat security kung gusto nila. Marunong. Ayan, at eto mga kababayan ha, sabi ni Pulong dito, sana babasahin ko pa ito na andi dito na pala sa balitang ito. Tanggalin na natin ito. Yan. Hindi, eto mamaya itong isang ito. Yan. Mga kababayan, sabi dito nitong si Pulong, eto, gigil na gigil siya dito. Yung Vice President dyan sa opisina ko, di wala tayong magawa. Kung mamatay ang Vice President diyan sa opisina ko, wala tayong magagawa. Yan yung sabi ni Pulong, mga kababayan. Kasi gigil na gigil siya dito, hindi kasi napagbigyan yung kanilang request na etong si Zuleika Lopez, mga kababayan, ay mailipat sa tanggapan itong si Pulong for humanitarian purposes, consideration, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan po natin, ito yung sinasabi nila. Yan yung drama nila sa publiko para magalit ang taong bayan sa Kamara at magalit ang taong bayan sa gobyerno natin. Yan no? Hindi umuwi silang lahat. Pauwiin nila lahat security kung gusto nila. Marunong mo bumaril ng tao yung si Mayor Inday. Dagdag pa. Yan. Di ba maliwanag, mga kababayan, yung sabi ng kanyang kapatid dito? Di umalis silang lahat, bawiin nila ang security kung gusto nila. Marunong namang bumaril ng tao, yang si Inday. Ayan marunong naman pala, mga kababayan. Yan ang maliwanag, galing kay Pulong. Marunong naman pala daw, bumaril ng tao etong si Inday Sara Duterte. So ibig sabihin, mga kababayan, hindi na rin malayo na yung mga inaaligasyon sa kanila mga kababayan, may katotohanan din yung iba. About sa mga pagpapatumba ng tao, about sa pagpatay ng tao. Kasi nga, mga kababayan, mismong nanggagaling na dito kay Pulong. Ang problema nga lang kasi, mga kababayan, wala namang problema kay Sara Yung kay Sara, wala sanang problema, hindi sana babantayan yan kung normal na tao yan. Mga kababayan, vice presidente po siya. Dala-dala niya ang opisina ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya obligado ang ating gobyerno, obligado ang ating mga kapulisan, ang ating mga law enforcer, na bantayan etong si Sara. Kasi nga, mga kababayan, pangalawang Pangulo siya ng ating bansa. At yun yung nilulubos-lubos niya, yung pribilehiyong meron siya. Kasi nga, Vice President siya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yung si Mayor Inday. Dagdag pa ni Pulong, pwedeng manatili ang bise sa kanyang opisina hanggat gusto niya dahil pagmamayari naman ito ng taong bayan. Wala rin daw problema kung patayin ang linya ng kuryente.
Sisiguraduhin naman daw ng House leadership na hindi na mauulit ang insidenteng ito para maprotektahan ang integridad ng institusyon. Sabi nga dito ni Idol lang, bakit kaya porsigido silang makuha? Takot ba silang biglang magsalita? Eto nga mga kababayan, dito nga ako nagtataka. Di ba kung matatandaan nyo yung si Powa, si Attorney Powa, nung nagsasalita dyan sa camera mga kababayan, hindi naman gaanong pinapansin ni Sara. Baliwala kay Sara. Sinagarma, di ba nung sinagarma na isinisiwalat yung patungkol sa utos ng tatay, nitong si Sara mga kababayan, hindi naman sila ganun ka-agresibo para pumunta pa dito sa camera mga kababayan at piliting mailabas etong si Garma. Ngayon na nakakapagtaka kasi dito mga kababayan, etong si Zulaika Lopez, bakit sobrang tindi ng pagkaka-interes or pag-interest ni Sara dito? Bakit parang natatakot sila mga kababayan na may makuha ang kamera dito kay Zulaika Lopez? Bakit kinakailangan pa ni Sara na magstay, magtiis na walang electric fan, walang kuryente mga kababayan para lamang matutukan etong si Zulaika Lopez? Yan kasi yung mga katanungan dyan. Bakit? Dahil natatakot ba? Na baka mamaya mapaamin ng kamera at magsalita etong si Zulaika Lopez katulad nitong si Garma. Yan ba yung ikinakatakot ni Sara? Ano po ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito sa karugtong. Dito sa karugtong ng pagtira ni Pulong, mga kababayan, kasi may karugtong yung balitang yun Ito yung karugtong niyan. Sabi dito kasi ni Pulong, yan, eto basahin natin Seymour. Yan, sabi dito sa News 5 everywhere mga kababayan, bumuwelta si Davao City 1st District, Representative Paulo Duterte sa pakiusap ng ilang kongresista na umalis na si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Binisita ng bise ang nakadetining Office of the Vice President. Chief of Staff nitong si Zulaika Lopez mga kababayan. Pero matapos nito, nananatili ang bise sa opisina ng kanyang kapatid. Ayon sa mga leader ng Kamara, naging dahilan ito para magpatupad sila ng lockdown para matiyak ang seguridad sa gusali. Opisina ko iyan. Iyon. Ito yung sabi ni Pulong Pinapaalam ko naman sa inyo ng maayos. Sumulat ako sa kanila. Nagagamitin ng Vice Presidente pahayag nitong si Pulong. Ngayon mga kababayan, ito yung pagkakasabi ni Pulong. Anong tingin nila sa Vice Presidente? Kriminal. Meron nga diyan. Nasa hearing. Nasa Quadcom. Kriminal, convicted. Mahilig pang mag-contempt. Nagpapakulong siya. Ayaw magpakulong. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, ang pinupunteriya niya dito, ang pinapatamaan niya dito, etong si Franz Castro. Kasi nga si Franz Castro mga kababayan, yung isa sa nag-move ng contempt mga kababayan dito po kay Zulaika Lopez. Ngayon, ang ginagamit nitong mga DD-shit na ito, na pangbato kay Franz Castro mga kababayan, yung convicted criminal daw etong si Castro, pero ayaw daw magpakulong nitong si Castro. Pero kung titingnan natin mga kababayan, nung pumutok ang isyong ito patungkol kay Castro, hinaharap nitong si Castro. Unlike kay Duterte mga kababayan, na nung sinampahan siya ng demanda nitong si Castro dahil sa pagbabanta niya, hindi naman maharap-harap nitong si Digong. So ngayon, yan yung ginagawa nila. Pagka hindi pumapabor sa kanila, titirahin nila ng ad hominem attack. Paano kapag binalikan etong si Pulong ng mga taga-suporta nitong si Castro at tanungin etong si Pulong kung saan napunta yung 51 billion mga kababayan na para dapat sa mga proyekto dyan sa Davao City? Paano kapag binalikan siya, tinanong siya, may maisasagot ba siya? Paano pagka sinabi ng mga taga-suporta nitong si Castro mga kababayan na ikaw nga, ang tagal mo ng congressman, hindi ka naman umaattend sa hearing, hindi ka naman nagpapapasok, pala absent ka daw. Na ikaw nga, buti pa nga si Castro, kahit sinasabi nila na convicted criminal, ginagampanan pa rin yung trabaho niya bilang kongresista. Si Pulong ba, nagpapapasok ba? Di ba pala absent nga daw mga kababayan? Paano pag tinanong pa siya about do sa 51 billion? Anong sasabihin niya? Di ba mga kababayan? Kaya mahirap bumato ng ad hominem attack dito sa mga tao na ginagampanan lang naman yung kanilang trabaho. Natural
Makikita nyo sa Quadco, makikita nyo sa mga hearing. Etong si Franz Castro, hindi siya pinagtatanggol natin pero mga kababayan, siya po kasi ay congresswoman na inihalal ng napakaraming tao. Natural na gampanan niya yung trabaho niya. Buti pa nga si Castro, ginagampanan yung trabaho niya. Si Pulong, di ba, pala absent nga daw, mga kababayan, di ba? Ngayon kung titingnan po natin, yan yung ginagawa nila kapag ka-against sa kanila yung sinasabi. Kaya lang naman ang galaiti dito itong si Pulong kasi nga na-contempt yung empleyado nitong si Sara na si Zulaika Lopez na anytime na kapag ka nagsalita yung empleyado nitong si Sara, alam nyo na mangyayari. Baka mamaya maikanta kung saan napapunta ang pera ng taong bayan, kung saan napunta yung 125 million confidential funds, kung saan napunta yung sumatotal na 612 million, 612.5 million na pera ng taong bayan. Diba mga kababayan? Kaya yan, kung makikita ninyo, naglabas ng sama ng loob etong si Pulong na hindi naman daw kriminal. Yung kanyang kapatid na vice-presidente, may nagsasabi ba? Sino ba nagsasabi na kriminal? Etong si Sara. Ang sinasabi lang naman, lisanin na niya ang kamera. Umuwi siya at pwede namang dumalaw. Kinabukasan, ano ba ang mahirap intindihin sa salitang yon? Umuwi na muna, kinabukasan na ulit dumalaw. At irespeto yung rules ng kamera.